So ito po mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol po dito mga kababayan kay Amy Marcos, na kung saan po mga kababayan ay hindi ko alam kung nakulangan yata ito si Amy ng gamit or di kaya baka hindi nakainom ng gamot, 'di ba? Hindi ko alam, mga kababayan, kung bakit nagkakaganito siya, 'no? Hindi timing, 'di ba? Ma'am Lilito Nini, hello po. Mama Jorda, hello po. Hindi siya timing. Ayun Ma'am, Himoli Kuraming, may love shoutout po. Hindi siya timing mga kababayan, kasi bakit? Yung mga ganyan dapat na paghingi ng tawad ay ginagawa po 'yan sa mga sa mga oras na kaharap mo yung tao, personal mong makakausap, hindi dapat sa Semana Santa. Oo. Bakit sa Semana Santa nangyari yung mga hingian ng tawad? Bakit mga kababayan? Araw ba ng tawaran? Araw ba ng repentant? Mga kababayan, ang Semana Santa. Pagkakaalam ko, ang Semana Santa ay puasa yan, di ba? Ang Semana Santa, yan yung mga pangyayari na kung saan mga kababayan, yan po yung, correct me if I'm wrong, kung saan si Jesucristo ay, kalat ng kaniyang aral at ito'y pinarusahan yata, 'no, mga kababayan, 'no, 'di ba, hanggang sa, napunta ito sa napako siya sa krus, pagkakaalam ko hindi naman 'yan sa panghingi ng tawad, 'no, mga kababayan. So, ngayon mga kababayan, 'no, gusto ko lang po i-clarify, mga kababayan, na ang Semana Santa ay hindi po 'yan araw ng panghingi ng tawad. Ang Semana Santa po 'yan po yung pagpapatawad, 'di ba? Mga kababayan, hindi po 'yang Semana Santa araw ng humingi ng tawad. Ang Semana Santa ay ang pagpapatawad. Kasi kung balikan natin ang Biblia mga kababayan, si Jesucristo po ay, tawag dito, tinaya ang kanyang buhay at ang kanyang sarili para sa kaligtasan nating lahat, 'no, sa kasalanan, 'no, mga kababayan. So bakit si Amy baliktad? Ano ka, si Jesus, 'di ba? Jesus ko Ginoo, maniwala pa ako, pero kung Jesus si Amy hindi. 'Di ba? Kasi baliktad si Amy, hindi ko alam bakit gano'n. So ngayon mga kababayan, nagulat ako na mayroon isang video na kumakalat ngayon sa social media sa pangunguna ni Direk Rad Darrell Yap. Maniniwala na sana ako, mga kababayan, maniwala na sana ako. Kaso lang directed by, 'di ba? Kaso lang script, mahirap, 'di ba? Alam mo, kung manghingi ka ng tawad, personalin mo yung tao. Personalin mo yung tao, puntahan mo yung puntod ng tatay mo, puntahan mo si Sarah, puntahan mo si Digong, tapos doon ka manghingi personal. Hindi yung, Diyos ko, nanghingi ka ng tawad tapos sa social media tapos may binabasang script. Hindi sincere yung ganyan. Buhay pa yung tatay ko. Mhm. Ganitong panahon ng magsesemana Santa, nawawala yun. Pupunta yun sa bundok, Mm. diyaan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. May mga house, di ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo at nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya, sama-sama sila buong Holy Week. Eh bakit kami nawawala yung ama naman namin? Actually, Amy, gusto ko lang i-clarify, ang Holy Week hindi po 'yan ginagamit para magbakasyon ang pamilya, ha. Ang Holy Week po ay, magpipinitensya po, 'no. Actually, 'yan ang ginawa ni Marcos, ni Jesus, nagpipinitensya. Gusto ko lang pong gusto ko lang basagin itong ni Amy, na 'pag Holy Week daw, magkakasama daw ang pamilya para magbakasyon. Wala pong gano'n, ha. Hindi po ang Holy Week ginagamit para magbakasyon ang pamilya. Ang Holy Week po ay ginamit para magpuwasa, hindi para gamiting magbakasyon, 'no? Diyos ko, Amy, wala ka talagang alam sa pagdating sa 'no. Naku, hindi hindi gano'n, mali po, Mali yung gano'n, mga kababayan, mali yung gano'n. Yung, ginagawa ni Amy. Hindi po ang Holy Week ginagamit para sa pamilya para magbakasyon. Ang Holy Week ay magninilay-nilay or magpuwasa sa Bisaya, mga kababayan. Hindi po, hindi po bakasyon, 'no?
Oo, 'yun ang katotohanan. Kaya ngayon mga kababayan, ito ang sabi ni Aimee. Actually mga kababayan 'no, aking lolo ganyan din sa ginawa ni Apo Lakay. Ganyan din ang ginawa ng aking lolo noon na kapagka nag-Holy Week pupunta siya sa bundok o minsan nawawala siya ng madaling araw. Minsan 12:00 ng gabi nawawala siya, pumupunta siya sa bundok ng Sierra Madre 'no. Hindi ko alam kung saan yung Sierra Madre banda, kasi ang Sierra Madre is mahaba 'yan, mahaba na bundok 'yan. Pupunta siya doon tapos nangunguha siya ng mga sanga-sanga, yung mga ugat, balat ng kahoy, tapos pinagsama-sama niya 'yan tapos yun na yung gamot, 'no? May mga ganyan, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga manggagamot, ganyan ang ginagawa, 'no? Ang nandito ba si Mang Jose the Divine Healer? Correct me if I'm wrong, which is ganyan ang ginagawa ng lolo ko noon kapag Holy Week. Pumupunta siya sa gubat, 'no? Nangunguha siya ng mga ugat, sanga, balat ng puno, kung ano-anong klaseng puno at yun ay pinagsama-sama niya at ginagawang gamot, 'no? So parang babaylan, parang ganyan. Kasi yung lulo ko noon, ano siya nanghihilot siya tapos meron siyang langis, yung loob ng langis nung bote ng tanduay, tanduay ba yun yung flat ram? Or long neck, doon niya nilalagay lahat tapos may langis, 'no? Yung mga sanga-sanga na gano'n. Tapos makukuha lang daw yan once in a year, lalong-lalo 'pag Semana Santa. Mm. So, ganyan po mga kababayan. So, which is ganyan din ang ginawa ni Apo Lakay, 'no? Mga kababayan, ganyan din ang ginawa ni Apo Lakay, 'no? So, nawawala daw siya ng 1 linggo tapos bumabalik siya gano'n. So, totoo 'yan, mga kababayan, na which is si Apo Lakay naniniwala siya sa mga pamahiin, 'no? Which is siguro hindi natin alam si Apo Lakay may anting-anting 'yun or di kaya meron siyang orasyon. Kasi kadalasan sa mga ganyan mga babaylan, mga anting-anting, orasyon, mga manggagamot, may mga ganyan, mga kababayan. Actually, Ma'am Ashley Kit, may mga ganyan pa rin mga matatanda ngayon, 'no? So, hindi natin maano, which is kung ganyan man ang ginawa ni Apo Lakay, sa kanilang paniniwala 'yon, 'no? Kasi sa lolo ko ganyan din, hindi ko rin alam kung baka ang mga ninuno ninyo ganyan din ang ginawa. Kasi which is ang lolo ko ganyan ang ginagawa, 'no? So, mali yung pagka-interpret ni Aimee na 'pag Holy Week magsasama-sama ang pamilya at magbabakasyon. Hindi po ang Holy Week ginagamit pagbabakasyon. Ako, Aimee, mahirap. Hindi hindi ka talaga pwede maging leader ng bansa, Aimee. Mali ang interpretasyon mo. Eh, paano kung may mga batang makarinig niyan na ang sabi mo magsama-sama sa Holy Week para magbakasyon? Ang Holy Week po ay pagninilay-nilay, 'no? Or pagpuwasa. Hindi po ginagamit ang Holy Week para magbakasyon ang pamilya. So, continue, mga kababayan. Tinanong ko siya, "Ba't gano'n?" Eh, sabi niya, kinakailangan tuwing Holy Week babalikan mo yung buong taon Mhm. kung kanino ka kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang. Oh, narinig mo ang sabi ng tatay niya, balikan mo ang mga taon kung kanino ka magpapatawad. So ibig sabihin magpapatawad I mean hindi manghingi ng tawad, magpapatawad, 'no? So kung meron mang manghingi ng tawad sa iyo, patawarin mo. Hindi yung ikaw ang manghingi ng tawad kasi baliktad 'yun. So yun po yun, mga kababayan, ang sabi niya. Oh, continue. Sino ang kulang sa'yo pero kakalimutan mo na yon. Tapos hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung papaano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Maniwala na sana ako dito kay Aimee, mga kababayan, kaso nga may script 'to, may kamera kasi nakaharap, siyempre may direktor 'yan, siyempre anong sasabihin ng direktor, "Oh, ikuwento mo yung ganito, ganito ang gawin mo, bakit? Tapos i-shoot natin ng Semana Santa para maging groundbreaking ka, 'no? I-shoot natin sa Semana Santa magaganyan ka, para saan? Para mag-trending ka, para makita ka ng tao. Tapos ibig sabihin, sasabihin ng tao, "Ang bait-bait mo naman, manang, ang galing-galing mo, marunong ka talaga magpakumbaba." O marunong ka manghingi ng tawad, hindi ka marunong magkimkim ng galit sa puso mo, 'di ba? Ganyan talaga 'pag may direktor, Diyos ko naman, mga kababayan, tayo pa ba gagawing tanga, 'di ba? Oo, alam niyo, maniwala ako niyan, Aimee, kung harapin mo do'n, puntahan mo si Sarah, kausapin mo si Digong, kausapin mo si BBM, kausapin mo yung tatay mo, puntahan mo yung puntod, 'no? Hindi yung harap ka sa camera ta's, "Take one, alam ninyo nung panahon nung buhay pang tatay ko." Wala, Aimee, drama 'yan. Oo, sinabi din niya sa akin, kahit Hmm, bata pa ako, isipin mo rin, hmm, who do you have to forgive? hmm, Who do you have to ask forgiveness from? hmm, Kasi Holy Week hmm, at, yun daw ang dapat iniisip lagi. hmm, Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad
Sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Hindi lang naman nung tumanda siya at, mamamatay na, kundi talagang buong buhay yata namin parating pinipilit si Bongbong, Mhm. "Bantayan mo yung kapatid mo." Parating sinasabing gano'n. Di ko nabantayan, eh. Narinig niyo mga kababayan? Ang bilin ng kanyang ama sa kanya, bantayan mo si Bongbong. Lagi daw binibiling bantayan si Bongbong. I mean, naniniwala po ako na sa edad mong yan, hindi ka naman siguro bungol. Naniniwala ako sa edad mong yan, hindi naman siguro katanga. Ang sabi ng tatay mo paulit-ulit, bantayan si Bongbong. Hindi siraan si Bongbong. Narinig mo, Aimee? Bantayan si Bongbong. Hindi siraan. Hindi ipahiya sa sambayanang Pilipino, hindi gawaan ng kwento, hindi sabihing adik, hindi sabihing nagdodroga, no? Ang sabi, bantayan. Mahirap ba intindihin ang salitang bantayan? Magkaiba naman siguro ang siraan sa bantayan, di ba? Diyan pa lang kung meron mang suwail sa mga anak ni Marcos Sr., ikaw yun. Bakit? Ang utos bantayan. Pero anong ginawa? Siniraan. Nakita mo yan? Alam mo sa totoo lang, kung talagang concern ka sa kapatid mo yan eh. Di ba? Kapatid mo yan. Kahit sino pa man, ang humadlang sa'yo na bantayan ang kapatid mo, huwag kang magpapatinag. Kapatid mo yan eh. Di ba? Pero nakakapagtaka lang na ang bilin ng tatay mo ay bantayan, bakit nandun ka sa kalaban? 'Di ba? Ang bilin ng tatay mo paulit-ulit nung buhay pa siya, bantayan. 'Di ba? Oo. Pero anong ginawa mo? Pumunta ka sa kalaban, sumabay ka pa doon, 'di ba? Yan ba ang sabing bantayan? Alam mo sa totoo lang, Aimee, actually wala naman akong pakialam kasi dugo niyo yan eh, hindi man ako Marcos, 'di ba? Kayo lang naman ang Marcos. Pero sa totoo lang, may karapatan kaming Pilipino na mag-react sa inyo kasi nagpapasahod kami sa inyo. Taxpayer kami, government employee kayo. No? Hindi naman siguro po pwedeng, bakit ka nangingialam? Buhay namin to. Aba, mga opisyalis kayo ng gobyerno, sinasahuran kayo ng tax namin. May karapatan kaming mag-react. Oo. At saka, Aimee, iwasan mo ang pagiging artista. Politician ka. 'Di ba? Politician ka. Hindi ka artista. 'Di ba? Kaya hindi hindi bagay sa mga politician yung ganyan. Alam mo sa totoo lang kung hindi ka man nagkulang ka man kay PBBM sa pagbantay, 'wag kang sumuko, kapatid mo yan, eh, 'di ba? Bakit mo susukuan kung kapatid mo yan? Maliban na lang kung inggit ka. Maliban na lang kung inggit ka sa kanya, gagawa ka ng paraan para masira siya. 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, Aimee, kahit hindi man namin alam yung kwento ng buhay ng pamilya ninyo, pero nakikita namin at naiintindihan namin hindi lang naman kayo ang may utak din kami kahit papaano. Kahit hindi naman kami presidente, hindi kami senador, may mga utak kami. Bakit? Ang napapansin kasi namin, no, hindi ka nga galit kay BBM pero galit ka sa asawa. 'Di ba? Hindi ka galit kay BBM pero galit ka sa asawa. 'Di ba? Dito pa nga lang sa pagsabi mo na nagkulang ka, hindi mo nabantayan kasi may mga humadlang, may mga humarang. Alam naman namin kung sino yung mga humadlang at humarang, si Lisa. 'Di ba? At saka noon pa man nakikita namin sa mga picture, sa mga video na, kahit nga sa simbahan, hindi mo nga halos hahawakan yung kamay ni Lisa, 'di ba? May kanta sa simbahan na, "Ama namin, sumasalangit ka." O 'di ba, kaya nga si PBBM kinuha na lang yung kamay ni Lisa, hindi mo hinawakan, eh, 'di ba? Ang mahirap kasi diyan, Imee, kapatid ka, hindi ka adviser. Kasi kung ikaw yung adviser, ikaw ang masusunod ni PBBM. Kapatid ka eh. So hindi ka talaga niya susundin kasi may adviser siya. Anong saysay na kumuha pa si PBBM ng political adviser bilang presidente, kung hindi lang din naman magagamit at ikaw ang masusunod? 'Di ba? Mm. So, kung meron siyang political adviser bilang presidente, yung political adviser ang masusunod. Ikaw bilang ate, i-guide mo lang siya. Hindi po pwedeng mag-overreact ka. Below the belt yung hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng ganon, hindi pwedeng ganyan. Eh di dapat ikaw na lang ng presidente kung ikaw lang din naman pala ang nasusunod. 'Di ba? Tandaan mo, ay may matanda na kayo. Alam niyo ba ang teenager stage, 18 years old.
Pagtungtong mo ng 20 years old, hindi na teenager yan. Adult stage na yan. So pagdating mo ng 20 years old, alam mo na ang gagawin mong tama at mali. 'Di ba? So sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan bantayan si BBM. May asawa, may anak si BBM, may pamilya. Do you think kung si PBBM mali sa kanyang hakbang, mali sa kanyang tinatahak na landas, magiging successful ba ang pagiging marriage nila ni F. Elisa? Magiging successful ba ang pagiging presidente niya? Magiging presidente ba siya kung mali ang kanyang pagtahak sa kanyang landas? 'Di ba? At pangalawa, mapapalaki ba niyang disente ang kanyang mga anak na hindi nagpapakalbo, nagpapatato, na akala mo mga lumang gasol na puro label? 'Di ba? Mapapalaki ba ang anak ni PBBM na hindi nanununtok ng sirip? 'Di ba? Kung mali ang kanyang pagtahak sa landas? 'Di ba? Oo, kaya ngayon mga kababayan, ito continue natin siya. Kaya dad, Hmm, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko, hmm, nayaya ko na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman, hmm, pero hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, hmm, bawal, hmm. maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal. At Amy, ganito lang 'yan, eh. Ganito 'yan. Ito usaping ano 'to, usaping ako may kapatid din ako, eh, may kuya din ako, 'no? Alam mo 'yun, sa totoo lang, yung sinabing maraming naninira, maraming nagbawal, maraming humaharang, baka may rason, 'di. Baka may rason yung paninira nila, yung pagharang nila at pagbawal nila. Kasi bakit? Kung ikaw ba naman, 'no, nakita ka sa stage, umakyat ka doon, kumampi sa kalaban at sinabihan mong, "Nag-a-addict si Bongbong, si Liza, bata pa lang kami ni Bongbong, nag-a-addict na siya." Sinong may gustong magpapalapit sa'yo niyan pagkatapos mong ipahiya yung pangalan ng okey lang naman ipahiya mo, Amy, sa sanlibutan, eh. Kung ang taong pinahiya mo ay magsasaka, ang taong pinahiya mo tindero, tindera, maskin nga ganyan lang ang posisyon sa pamumuhay, eh, hindi mo dapat ipahiya yan, eh, kasi may dangal yan, eh. Magsasaka ka, hindi porket magsasaka ka, puwede kang ipahiya, 'di ba? Lalong-lalo na presidente yan, eh. Presidente ang kapatid mo, tapos sabihin mo adik siya, adik ang pamilya niya, inalok ng anak niya yung anak mo, 'di ba? Maski nga magsasaka, hindi mo puwedeng ipahiya basta-basta, may dangal yan kahit magsasaka yan. Oh, sa tingin niyo kung walang magsasaka, may bigas tayo? May makain tayo? 'Di ba? Oo, lalo pa yung presidente, pinahiya mo. Talagang maraming haharang sa'yo, maraming maninira sa'yo, maraming hahadlang sa'yo. Bakit? Hindi kasi magandang influence yung ginagawa mo. Gano'n yun, Imee. Oh, kaya ngayon tignan niyo ang sagot ng palasyo, mga kababayan. Oh, sumagot ang palasyo, mga kababayan, sa interview ng media patungkol dito sa sinabi ni Imee. Wait lang po, mga kababayan. Ito po ang ano. Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Aimee seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., Hmm, for not being able to watch her brother, hmm. President. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan eh, kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para malaman din ng taong bayan pa totoo. Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang? Sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown lalo na sa publiko, Tama, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni Numan. tama. Ang Pangulo po ay ikinasal, Mhm, may pamilya, mhm, hanggang ngayon, mhm. faithful sa asawa. Tama, walang kabit, walang nabuntis ang artista. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Hmm, Sino po kaya ang dapat na binantayan? hmm. Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid? Tama. Oh, Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa nanonood latest si PBBM. Lahat yan napapanood, kahit ako napanood na yan. Oh, Sa mga nangyari sa ating paligid? mhm.
Asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. 'Di ba? Oh. Kaya mga kababayan, hindi mo naman kailangang bantayan, eh. Hindi mo kailangang bantayan si PBBM. Bakit? Matanda na 'yang tao. Mm. At saka, Diyos ko, anong silbi ng asawa niya na abogada kung ikaw pa rin ang maga-guide? Ano akala mo kay BBM inutil? Ano akala mo kay PBBM sanggol? Matanda na 'yung tao. Mm. Alam niyo ito, bigyan ko kayo ng clue mga kababayan. Alam niyo ba si PBBM, entire social media umiikot 'yan. May mga staff 'yan. Lahat ng staff niya nakatutok sa media, 'no? Kasi tandaan ninyo mga kababayan, ang ating presidente ay vlogger. Ang ating presidente ay vlogger, 'no? So lahat 'yan napapanood niya, lahat nakikita niya, updated sa social media. Kung ako nga mag-isa lang updated nga ako, ano pa kaya napakadaming staff mo. 'Di ba? So, updated po si PBBM mga kababayan, kahit ako napanood niyan, 'di ba? Oo. Hindi ko man sabihin kung saang vlog natin, saang live natin, pero alam kong napanood ako. Maskin kay F. Elisa napanood ako. Maskin yung buong Malacanang napanood ako. Maskin nga kapitbahay namin magugulat, "Sir, ikaw ba si ano?" "Ay hindi po, kamukha ko lang yun." 'Di ba? Mga kababayan. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, hindi naman kailangan walang ganyan, Imee. Alam mo sa totoo lang, ganito lang yan, eh, ah, kung hindi mo madaan sa paninira, idaan mo sa drama. Gano'n lang, may kasabihan tayo mga kababayan. Kung hindi mo madaan sa paninira, idaan mo sa drama. Itong mga ginawa ni Ivy, hindi na 'to kapani-paniwala. Kahit ako, hindi na ako maniniwala na concern pa kay BBM, humingi ng tawad, ganyan, pinatawad si ganito. Kahit hindi naman Semana Santa, puwede ka naman patawad araw-araw, eh. Oo, kahit nga walang simbahan puwede ka magdasal, eh. Pumunta ka sa labas, humarap ka sa silangan, yung mata imtim, walang walang boses, walang ingay, walang tao, humarap ka silangan, magdasal ka. Hindi mo kailangan ng simbahan or sambahan. Kahit saang lugar puwede ka magdasal basta tahimik, At kahit saang lugar puwede ka magpatawad. Anytime, anywhere, somewhere, somehow. So hindi mo kailangan na i-shoot pa sa araw ng Semana Santa para i-play mo pa sa video at i-post mo sa social media, kaplastikan 'yan. Drama lang 'yan, wala nang maniniwala diyan. Wala nang kakagat niyan, Imee, lumang tugtugin 'yan. Oo, sanay na kami sa mga Barreto, 'di ba yung mga Barreto ganyan? Wala akong pinangalanan mga lang. Yung mga Barreto ganyan, ngayon away tapos bukas nagpatawad, tapos next day away na naman. Sanay kami sa mga Barreto ganyan, 'di ba? Gano'n 'yun mga kababayan. At saka take note, I was born and raised surrounded by politician. Alam ko yung mga lolo, lola ko, mga kapatid ng lolo ko, pinsan ng lolo ko, nag-aaway sila, magkadugo naman sila dahil sa politika. And that's part of politics. Minsan drama, minsan gulo, minsan hindi. Ganyan na ang politiko. Ngayon sa eleksyon nag-aaway kayo. Pagkatapos eleksyon, 'pag may nanalo na, close na, bati na. 'Di ba? Oo, ganyan 'yan mga kababayan. Hindi na kakagatin ng tao 'yan. Kakagatin lang ng tao 'yan, Imee, kung gumawa ka ng maganda. Isang unang-una ang gawin mo, gumawa ka ng maganda na hindi pa nakita ng tao. Una, yung hindi maging tsismosa. Gumawa ka, meron ka namang pondo sa opisina mo, 'di ba? O, mamigay ka ng ayuda, 'di ba? Tapos, wag mo i-deadma yung criticism. Mamigay ka ng ayuda, at least nagbago ka, 'di ba? Kasi bakit? Mamigay ka ng ayuda. Pangalawa, maghanap ka ng tao na matulungan mo na walang kamera. Hayaan mo na ang tao ang magsabi na tinulungan mo sila, hindi ang kamera. 'Di ba? Ganyan. 'Pag ganyan ang ginawa mo, 'no, example lang 'yun, kakagatin ng tao 'yan. Pero kung mga ganyang estilo, sira ka na, eh. 'Di ba? Sira ka na sa tao. Ano akala mo ikaw lang may suporter, yung kapatid mo wala? May suporter din ang kapatid mo. Kaya ang mga suporter ng kapatid mo galit sa'yo, gano'n lang. Oo. Kaya sa mga ganyang estilo, drama lang 'yan, walang makakagat niyan, Imee. Maniwala ka sa'kin. Lumang tugtugin 'yan. So 'di ba mga kababayan, tama ba ako? Walang kakagat niyan, walang kakagat niyan. Hindi kakagatin 'yan. Kumbaga kung sa pelikula 'yan, hindi tatangkilikin 'yan, walang bibili, 'no? Kung sa Netflix 'yan, walang bibili. Maliban na lang kung libre. Kahit nga ilibre mo 'yan, eh. Kung sa Netflix 'yan, kung sa movie 'yan, kahit ilibre mo 'yan, i-skip 'yan, scroll up, scroll down lang 'yan, 'di ba? So 'yun lang po mga kababayan, yung aking reaksyon sa ginawa ni Imee.
Hindi na bago sa atin 'yan, 'di ba? Oh, so ito,